Samantala, hindi itinuturing na prioridad ni Pangulong Aquino ang nakahaing anti-dynasty bill. Ayon sa kanya, marami pang domestic at local concerns na pinagtutuunan ngayon ng pansin na kailangan sabayan ng pagsasabatas tulad ng amendatory bill para sa pensyon ng mga sundalo at pulis. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Administration ng anti-dynasty bill. Sinabi ito ni Pangulong Aquino sa mungkahin ng ilang mambabatas na dapat sertipikahan bilang urgent ang naturang panukala. Well, gusto ko mabasa sana ng kabuuan yan. Marami tayong pinag-aabalahan sa kasalukuyan, both on the domestic and in the international scene. So gusto ko makita lang lahat ng detalye muna. At hingi ako ng pamunin, hindi yan ang isa sa pinakamataas sa priority natin sa kasalukuyan. Pero hindi naman agad isinasara ng Pangulo ang pagsuri sa usapin. Layunin ng anti-dynasty bill ang wakasan ng kultura ng umano'y pagmonopolya ng mga politiko sa pwesto sa pamamagitan ng pagsasalin sa kanilang mga kamag-anak kapag nagwakas ang termino. Pero pag nakita nga ho natin na talagang doable, bakit naman hindi? Gate pa ng Pangulo, mas nais niyang pagtuunan ng pansin ng mahalagang usapin katulad ng benepisyo ng mga sundalo at pulis. Kabilang na dito ang amendatory bill para sa pensyon ng uniform personnel dahil sa iniwang problema ng nakaraang administrasyon na nagpalobo pa sa kailangang pondo bilang obligasyon ng gobyerno sa halip na nagagamit sa mga proyekto katulad ng pagtatayo ng paaralan at kalsada. Babahala tayo na meron tayong in effect obligasyon sa pensyon ng kapulisan kasundaluhan na hindi magkatagal-tagal. Ibig sabihin, hindi sila membro ng GSIS. Yung obligasyon na yan, lampas 50 bilyon last year. Aabot ng mga 80 plus billion sa 2016. No, at ulitin ko, galing sa budget to at medyo malaki ang kinukuha sa budget nitong pagbabayad ng kanilang pension and benefits. Ito rin nagiging hadlang para makakuha tayo ng dagdag na pulis at sundalo, lalo sa sundalo kung saan napakarami ang kailangan natin. Mga 20,000 sa anay ng kasundaluhan. Okay. Bakit hindi natin makuha? Pag kinuha natin under the present terms and conditions, lalaki lalo yung pinopondohan na wala naman talagang pinagkukunan dahil nga sa kapabayaan nung araw. Kabilang anya sa tinitingnan ng ehekutibo ang panukala na magsasaayos ng financial at pension system sa AFP at PNP na maglalaan ng pondo para itaas ang sweldo ng mga aktibo na magre-resulta rin sa pagtaas ng benepisyo at pensyon ng mga retirado. Merong panukalang batas ngayon na kung saan iwawasto natin yung sistema na kung meron tayo ipinapangako sasama dito sa serbisyong to, makukuha nila yung takdang benepisyo dahil may sistemang pahiralin kung saan mapopondohan yung tinatawag na seed capital para pension system o may membro sila ng GSIS at mabawasan na yung pressure sa budget na talaga naman palaki ng palaki at lalaki pa lalo kung hindi natin i-address yung issue na tinatawag ng indexing of benefits to current salaries. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.